kahit isang bansa sa mundo ang may kakayahang makalampas sa mga pagsupok ng nag-iisa. Naging sentro ito ng talakayan sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa para malampasan ang iba't ibang hamon sa mundo. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Formal na binuksan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga pandaigdigang hamon, kabilang ang kaguluhan, kawalang katiyakan at mga di inaasahang pangyayari. Gayun din ang kooperasyon ay hindi na opsyon kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon. In the fractured global landscape, no single nation can weather these storms alone. Our strength and resilience lie in our community. Acting together, it is our shield against external pressures and our engine for regional stability. If we do not move forward as one, we risk being pulled apart. Ginugunita rin ngayon taon ang ika-50 anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation na naging haligi ng paggalang sa soberanya, hindi pangihimasok sa mga panloob na usapin at kapayapaan sa rehiyon. Sa plenary session, binigyang halaga rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 na layong makabuo ng mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan na ASEAN. I wish to underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose. This is reflected in this year's chairship theme. As we navigate an era of swift transformations, let us remain steadfast in working together so that ASEAN continues to be a force of peace and stability for the millions of people who call our region home. Inanunsyo rin ni Secretary Lazaro na lalagda sa Treaty of Amity and Cooperation ang Poland, Romania, Sweden at Lithuania sa darating na Biyernes. Samantala, naglabas ang mga ASEAN Foreign Ministers ng joint statement hinggil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Nanawagan sila ng agarang pagtigil sa labanan, paggalang sa soberanya at international law at pagprotekta sa mga sibilyan at humanitarian workers. Ipinahayag din nila ang pag-aalala sa posibleng epekto ng sigalot sa kalakalan, enerhiya at food security, kasabay ng pagtitiyak ng patuloy na consular assistance sa mga mamamayan ng ASEAN na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.